Okay, welcome back to my YouTube channel again. This is Ralph731TV. Okay, sa mga hindi pa po nakasubscribe, pakiclick naman po ang subscribe button at ang notification bell. And leave comment below kung may katanungan kayo, may suggestion kayo. Sasagutin ko po lahat yan mga ka-Elexir. At pakishare na rin po ating video para po makatulong naman sa iba nangangailangan. Baka dahil sa pag-share natin makatulong po tayo. Okay, shout out po sa inyo sa mga kaka-Elexir natin Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre sa aking mga content creator, ka-YouTuber, shout out sa inyo lahat. Hindi ko na po kayo iisa-isahin. At baka may makakalimutan pa tayo. Masyadong madami. Okay, at ang topic natin ay ano daw ba ang senyales ng KLX 150. Siyempre, tsaka 140, parehas lang po yung makina niyan. Ano daw ba ang senyales kapag ito ay loose compression o wala ng compression? Ano daw ba mga senyales niyan? Siyempre, pag sinabing loose compression, nasa makina po yan. Okay, sa makina. Ay, sorry, inisipon tayo. Malamig kasi nung nakaraan, ngayon ang po umaraw. Yung habagat dito sa amin sa Luzon. Buti pa dyan sa Mindanao yata, hindi nag-uulan. Okay? Pag sinabing loose compression, andyan na po yung iba kasi hatulan ng kagad ng overhaul eh. Pag po kasi nag-loose compression yung KLX mo, maraming bagay na pwedeng gawin. Merong na loose compression na hindi ka naman kailangan gumastos o bumili ng pyesa. Ano yun? Pag misa kasi yung iba, yung valve clearance, yan. Yung valve, tinatawag yung mas kilala ng tune up. Yung valve clearance po kasi minsan ay hindi na-check na iba, napapabaya. Hanggang sa dumikit na po ng dumikit yung valve tsaka tapet, wala ng clearance. So pag tumukod po yan, ang tendency po niyan mga kaka-Elexir. Yan po siya nasabi na maglulus compression. Bakit maglulus compression pag tumukod yung valve tsaka yung valve tapet? Kasi po yung engine valve, alam nyo ba yung engine valve? Yung valvula po hindi sumasarang mabuti, hindi siya makakasara. So in short, singaw. Yan po. Ito naman po isa, ito yung susunod. Meron naman tayong loose compression na tinatawag. Ito nga po yung sorry sinisipon ako. Sorry po. Sorry talaga. Ito yung tinatawag na itong loose compression na to. Ito yung ang senyalis ito, makikita nyo. Mag-hard starting yung motor nyo eh. Tapos kumakain po ng langis o ng engine oil. May vlog din po tayo dyan. Pag ginanon nyo yung dulo ng tambucho, pag ginanon nyo, basa po yun. Dapat pag ginanon nyo yun, kung di kumakain ng langis, ay tuyo lang po. Yung parang uling na uling. Hindi siya basa, walang langis. Hindi po siya basa, walang langis. Tsaka, pag loose compression po kumakain ng langis, nakita nyo, nagbabawas yung makita sa dipstick, malakas magbawas. Ang number one na problema, pag nag-loose compression po, nagbabawas ng langis, yung pong piston ring. Yung may gap po kasi yan eh. Pag malaki na gap ng piston ring, tumatagos na po yung langis. So yung engine oil natin na hindi naman po dapat napupunta sa combustion, nakakalusot po. Siyang sinusunog ng makina. Kaya umuusok yung motor. Yun po yun sa loose compression na yun. Kaya wala pong remedyo po dyan. At napakaswerte lang mga kaka-Elexir kung ang pagka-loose compression mo ay okay pa yung block at piston ring papalitan. So bibili ka lang po ng piston ring kung okay pa yung condition ng piston. Pero kung may budget po, buong piston kit para maganda ang sealing, maganda fitment. Siyempre kasabay na rin po yung pagpapalit ng valve seal. Tsaka pag-asinta ng valvula sa head o valve grinding. Ilan naman po pagmumula ng mga loose compression. Ito, sorry po sorry. Ito naman po, meron pa isa, nararanasan ko naman to. Pag natambak yung KLX ko,
Kaya pag tinatambak ko, sinisigurado ko po naka top dead center para sigurado sarado yung dalawang barbula. Ito, minsan yung mga motor, pag patagal mo hindi nagagamit at naiwan pa ng hindi nakasara yung barbula at kinalawang yung labi ng barbula, maglulose compression. Pero sandali lang naman, pag sinipaan nyo ng sinipaan po yung kickstarter, titigas na po ulit yung compression yan. Yung palagi sa namin pagsukat pag loose compression na yung pagsipa sa kickstarter, pag sobrang lambot po, loose compression na. Pero siyempre, check din po yung ibang mga sa minor muna po tayo bago sa major. Doon muna sa pangitaas, yung sinabi ko nga po, valve clearance, kailangan po i-check yan. Hindi po yung test namin sa mga motor. Pero the best talaga meron kang compression tester. So, kung ikaw wala ka naman shop, wala ka naman nun. So, yung pang-test mo lang, yung kickstarter, di ba? Yun na po yung mga yung mga KLX. Hindi po lahat ng nalulus compression ay kailangan gumastos. Yung iba minor lang, yung tumukod yung valves, yung valve clearance. Yung iba naman kagagawa ng maling pa-adjust kayo ng valve clearance. So mas kilala sa Pilipinas sa tinatawag na tune-up at mali yung clearance tumukod. Yun po magkakaproblema. Yung iba naman po napaluktot yung barbula dahil po sa maling valve clearance, yun po. At saka pag loose compression po ang motor, wala siyang lakas. Hindi po siya tulad ng tapos medyo malakas sa gas. Yan po ang mga mapapansin yung mga ka-KLX. Basta loose compression. May loose compression na po hindi nyo makakalata na kumakain lang, pero unti-unti kumakain. Pero mapapansin nyo mahina na yung motor. Yun lang po. Kaya kung alaga po tayo sa changer yan para maiwasan yan. Isa pa nagiging cause ng pagka-loose compression, ito nga po, may vlog din po tayo rito, yung mga mahilig sa open carb, hindi gumagamit ng air filter, yan po nagkakaproblema mga ka-KLX. Dahil pag nakahigop ng dumi yung makina mo, para pong nililiha yan, pati mga barbula, tsaka yung cylinder wall nyo, magagasgas. So, kasi lagi ko po sinasabi, pag may mag-upgrade ng carb, hindi po kailangan tinatanggal ang air filter. Complete po dapat yung with foam. Ang tono lang po ang sekreto dyan, okay? At hanggang dito na lang po ating video mga ka-KLX. Maraming salamat po sa inyo. Sa order po ng pyesa, PM lang po sa page sa RR731 Moto Order Shop. Paki-like, share, and subscribe na rin po. Sa mga hindi pa nakasubscribe, salamat sa inyo suporta mga ka-KLX. More videos to come po. Salamat po. Bye-bye.